Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ginugunita si Santa Teresa ng Avila, isang dalaga at pantas ng simbahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang mapagmalas ng landas ng dapat kamping kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na, at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan,
dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nandinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At ang aking natamo, ang iyong patawad, sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumusunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Diyos na maasahan, kami iyong kaawan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim, ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid, ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, iyaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunmay, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin at tayo magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Nung
aking kabataan, merong larong Pinoy na madalas naming laruin. At ito ay taguan. Nakaka-relate pa po ba kayo doon? Magkakaedad po ba tayo? Alam niyo po ba yung larong taguan? Kasi yung mga kabataan ngayon, iba na ang laro. Lalo pa ngayon, hindi pwedeng lumabas. So, talagang gadget na ang laro. No? Yung mga makalumang kabataan, yung mga dati na o sinaunang kabataan, larong taguan lang o larong kalye lang, masaya na. Maraming nakapaglaro na nito at alam ko, marami rin ang nakakaalam ng larong ito. Ate Bergie, alam mo pa ba yun? Taguan dahil kailangang magtago ng lahat ng mga kasali. Maliban lang sa isa. Anong tawag natin doon? Yung taya. 'Di ba? Lahat ng kasali magtatago. Ang hindi magtatago ay yung taya. Yung taya, siya yung maghahanap sa lahat ng mga nagtatago. Yung taya, kailangan pumikit. Kailangan tumalikod. Tumatalikod pa nga yan sa isang poste. Di ba? Para bigyan ng panahon makapagtago ang mga kasali, bibilang ang taya. At pagkatapos magbilang, simula na ng paghahanap. Kapag mayroong nahanap ang taya, kailangan nilang mag-unahang makabalik doon sa poste o yung tinatawag na base, no? Na pinagmulan noong taya. Kapag nauna yung taya sa kanyang nahanap, magpapalit. Yung nahanap ang magiging taya sa susunod na laro. Pero matatapos lang ang larong taguan kapag ang lahat na ay natagpuan. Kapag ang lahat na ay natagpuan. Simple lang naman po ang larong ito. Kailangan mahanap ang mga nagtatagong kasali. At para naman sa mga nagtatago, kailangan galingang magtago. Mga kapatid, parang ganito ang tinutukoy ni Jesus na ugali ng mga Pariseyo. Kaya naman, pinag-iingat niya ang kanyang mga alagad dahil sabi ni Jesus, mapagpaimbabaw ang mga ito. Mapagpaimbabaw ang mga ito. Mapagpaimbabaw, isang ugali ng isang taong mayroong itinatago o ikinukubli sa pamamagitan ng mabuti. Isang pag-uugali ng pagkukubli gamit ang mabuti. Pwede natin itong ihalintulad sa larong taguan. Pero ang pinagkaiba lang ng larong taguan ay ang nagtatago kailangan hindi nakikita. Yung magtatago, kailangan gagawin niya ang pagtatago nang hindi siya nakikita. Samantalang ang mapagpaimbabaw, nagagawang magtago, may nakatingin man o wala. Ang mapagpaimbabaw, kayang magtago, kahit nakadilat ang ating mga mata, kayang magtago kahit kaharap tayo. Hindi na natin kailangan tumalikod o pumikit dahil ang mapagpaimbabaw, kayang magtago. At ginagamit nito ang kabutihan bilang panakip o paraan ng pagtatago. Nakakatakot? Ano po? Medyo nakakatakot yun, no? Yung
Para tuloy hindi mo alam kung sino yung totoo. Kasi pwedeng magtago kahit kaharap mo. Pwedeng magkubli kahit hindi ka nakapikit. At nangyayari po ito sa ating paligid. Kaya mag-ingat. Kaya pinag-iingat tayo dahil pwedeng andyan, kunwari nagpapatayo ng gusali, kunwari nagpapagawa ng kalsada, o gumagawa ng eskwelahan. Pero ang totoo, isa itong paraan ng pagnanakaw. Realidad yan, no? Nakakatakot. Oh, ang galing! May kalsada na tayong bago. Ang galing! May ospital na tayo. Pero, ang totoo, paraan ito ng pagnanakaw. Merong iba, kunwari, para sa mahirap o para sa masa. Pero ang itinatago ay ang hangarin na magkapwesto. Ang hangarin na magkatitulo. Yung iba naman, babad, kunyari magtrabaho. Gabi na kung umuwi. Pero ang totoo, may iba nang tinatrabaho. Ay, di ba? Yung ganun, no? Yung gabi ka na umuwi, kawawa ka naman. Sobra yung pagtatrabaho mo. Pero ang totoo, meron ng ibang tinatrabaho. Kahit naman din dito sa simbahan, wag na tayong lumayo. Kaya, dapat, no? Dinadalisay natin yung ating mga sarili. Kung meron man tayong tinatago, sa simbahan, meron din. Kunwari, mabait. Kunwari, deboto. Nagsisimba. Pero, ang totoo, gusto lang sumikat. Gusto lang makilala. Ginagamit pa ang pagiging deboto. Nakakatakot. Ano po? Kaya naman, ang babala ni Jesus, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kahit anong galing natin magtago, hindi man ito malaman ng mga tao, isa lang ang sigurado. Alam ito ng Diyos. Dahil sa Kanya, wala tayong maitatago. Takpan man natin ito ng kung ano-ano. Sa huli, malalantad lahat ito. Hindi naman natin kailangang magtago. Minsan lang, siguro, tayo ay natatakot. Sino ba yung mga nagtatago? Ito yung mayroong nagawang mali. Kaya ang gagawin, magtatago o magkukubli. Kasi natatakot mabuko. Natatakot malaman. Kaya sa halip na baguhin, itama ang naging mali, ang gagawin, pagtatakpan ng mabuti. Kapag ang ganyan ang ginawa, hindi natatapos ang kasalanan. Kahit pagtakpan mo ng kabutihan ang isang mali, mas lalo itong magiging mali. Dahil gagawin ka nitong mapagpaimbabaw. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sinasabi sa atin, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang magtago. Pag may nagawang mali, aminin, humingi ng tawad, at magbago. Yan yung pwede nating gawin. Yan yung pangontra natin sa mga mapagpaimbabaw. Ang aminin ang mga mali at magbago. Kailangan natin magpakatotoo. Dahil mahirap yung tago ng tago. Hindi natin kailangan magtago. Hindi natin kailangan pang pahirapan
ang ating mga sarili dahil ang paalala ng ating Salmo Responsorio, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Anumang ating pagkakamali, anumang ating mga kasalanan, hindi natin ito kailangang pagtakpan sapagkat meron tayong Diyos na tutubos. Ang taguan ay isang laro na natatapos sa hanapan. Ang buhay ay hindi laro. Kaya hindi natin kailangang magtago. Dahil sinabi ni Jesus, walang hindi malalantad na inililihim at itinatago. Amen? Amen. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ating sambitin sa bawat panalangin, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at util ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na ipinaghandugan ni Santa Teresa ng pagdilingkod niyang iyong kinasihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at ang iramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Teresa, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami ay laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.